So, good evening. Mo ni ato ang laboratory 1 no. So, ang ato ang topic is all about procedural programming versus OOP approach. So, unsa man na ang ato ang procedural programming? So, ato ang procedural programming daw kay mo na siya naga programming style that organizes code by dividing tasks into procedures or functions. Think of it as a step-by-step set of instruction or command to complete a specific task, much like following a recipe. Each function or procedure performs a specific part of the task, and program executes these functions in sequence. This approach focuses on writing code that follows logical flow of steps with functions called performing actions on data. So, kasi pasabot ana. So, kanang pasabot anang procedural programming no. Kay mo na siya ang naga step by step bitaw. Naga step by step kung unsay dapat una buhaton o unsay sunod nga buhaton para ang imuhang output kay ma-visualize or matama ang imuhang output. So, dira mo pasok nga to ang looping which is a for loop, for each loop, dapat yung mga for each, basta looping, all types of looping, naga procedural approach na sila kay nama sila ginasunod nga step by step of which unsa ang ilahang una nga buhaton sunod og mag-iterate ba sila or dili mo na siya ang procedural programming. So ang ato ang next one is ang OOP approach. Unsa man ang OOP approach? Object-oriented programming or OOP is a programming style that organizes code around objects which represent real-world entities or concepts. Of each object combines data functions called methods that work together, much like a blueprint or template. OOP centers around creating classes, blueprints for objects, and using them to model complex systems through relationships between objects, making code modular and reusable. This approach promotes encapsulation, keeping data safe within an object, inheritance, reducing, and two other more principle of OOP. So, dif unsa may pasabot anang OOP? So, OOP kuno naga ano siya og mga objects, naga-deal siya og objects bitaw nga makita nimo like sa atuang real world nga daily life. For example, kanang mga cars, unsa may unsa may makita nimo ana niya, unsa may mga kuan nimo unsa may objects nga nasa cars, unsa may color niya, unsa siya ka rough, unsa siya kadako, unsa siya kalapad, ana unsa mo na siya ang mga objects na makita nato sa tuwang class dapat mo na siya ang gina-instantiate or mo na siya ang gina-call nato sa tuwang OOP approach. So, unsa may difference ani nila? So, difference between the two. Procedural programming focuses on a sequence of step-by-step functions. So, as what I have said kaganina no, na step-by-step siya to perform tasks and with data functions kept separate and organized on linear top to down. So, pasabot kung unsay gikan sa ay unsay dapat buhaton sa una, mo pasunod na siya hantod sa pinakalas nga dapat buhaton sa atuang approach. So, in contrast, OOP-oriented programming organizes code around objects that represents real-world entities combining data and functions within classes to promote encapsulation, modularity, and reusable, while procedural programming is best suited for straightforward tasks. OOP is deal for complex systems requiring maintenance and scalable and reusable code through principles like inheritance and polymorphism. So, mga to siya no? Na-discuss naman na to about sa ato ang procedural programming o OOP approach, the difference nila. So, mag-proceed na ta sa tuwang
ah, coding which is mag-implement ta kung unsa nang nasa OOP. Ato lang ning ano gamay no. Ay, diri na ta. So natay atong i-implement kay na na discuss naman nato siya. So mag-try ta og implement sa ato ang four ka principles of OOP approach. So una nato nga kuan is ang ano inheritance dili. Ang una nato nga kuanon is ang encapsulation no. So ato lang siyang isa tanan. Isa lang nato siya tanan para mahan-ay pagayo. So maghimo tag class ay encapsulation ta no. So maghimo tag class nga animal tapos mo na siya to ang parent class no. Excuse me. So ano lang ta tapos private na to siya. Private string name. So mo na siya. Maghimo lang tag constructor para sa ato ang ano ato ang animal. So public class public wala ni class. Public animal tapos string name. Mhm. Tapos ato siyang i-instantiate sa atong object which is ang this dot name is equals to name. So muna na siya ato ang makahimo na ta og ato ang encapsulation na getters na dayon public string get name tapos tapos open parenthesis tapos ano. Tapos ato lang siyang i-return name. So kani mag ano ta maghimo tag method nga ito maghimo tag method nga pwede override na to ang atuang ah ang atuang maghimo tag method nga pwede ta maka-override ay pwede ma-override ma-override din so mag 5 ang atuang himon kay ang so animal man siya maghimo tag method nga ah pub dili ma-override na to so public void make make sound ta make sound tapos close and open parenthesis tapos
Dili tama, tama. Polymorphism na siya. Polymorphism din na siya, guys. Aha. Tapos, ato ang i-call sa ah, then, at print name plus make sound. Make sound. Make a sound. Ko na, make sound. So, ano siya, no? Pwede na siya na to ma-override yun nga method. Which is, pwede na to na matawag sa lain nga methods na po. Mag-represent ni siya as ang ato ang polymorphism. Pwede multiple methods ba? Oh. Tapos, ano na po para sa ato ang inheritance, no? So, inheritance ta, mag-iwan so, different class na niya siya. So, class dog, stem class dog, stems animal. Animal kay mo man ni siya ato ang parent class. Diri ata magkuha og kanang unsa na ay dog ni siya. Tapos public cat. Ay dog. String. Tapos tapos i-super na to siya. Ngano ang super man nato? Kay para ma-call nato ang atuang class nga nasa ay atuang constructor nga nasa atuang parent class. So, mo to super super tapos ano to? Na ato lang sa tawagon ng name diriya para ma-call nato siya maabot diriya extends nato sa tuang animal. Ay sa tuang dog. So, mo na siya ang atuang inheritance, no? So, last na to. Mag-override na ta sa tuang di ano nga polymorphism nga gawin na. Override na ta. So, ay okay na. Tama din. Hmm? Label ko.
So dapat i-override na nato to siya. Override na to. Ang ato ang ano, polymorphism. I-override na to. Yeah. Override na to ang polymorphism. At override. Dapat ma-override niyo siya. No? Tapos, aha. Override na to siya. Tapos, dili pala gid. Dili din. Tama ni. Tapos, can be overridden man ni siya. Dapat ma-override na to ni. Ma-override na to ng fund. Dahil na nato siya i-override. Pag humana ning mag-extends na ta. So, my bad. Ta. Override na nato tong mixan nga tong ano. At override. Nga. Son. Oh man. Ah, tapos system.out. System.out.print. Tapos, ato ka siyang so, i-get na to ang iyang name. Tapos, mag-saturate na gun sa inyo. No? Tama. Get name. Get name. Tapos, plus, tapos, aw, 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 aw. Sab, aw. Muna ni. Override na nato ni siya kalin na sa ato ang polymorphism nga kaning method. Ah, so, ato na dayong i-call sa main class, no? Mag-main class na ta. So, public class. And, at, tapos, ato na tawagan ni, instantiate na to ang ato ang dog, no? Animal, so, animal, ako, akong dog.
Tapos equals to new dog. Tapos, iro, iro, iro ni siya. Kolon niya. Tawagon na nato to. Ang method nga make sound na to para makita na na akong dog, akong dog dot make sound. Tapos, close and open tapos yan. Ano na? So, try na to grano. Unsay ang atong possible atong output 3 kay kuan kaning make sound aw aw o error ni siya. Wala. Lagi ni run. Ay, wala ko signal. Guys, so muna to no? Hindi na ako signal, ako signal. So, thank you.